Pinagpalang Lunes sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At nandito na naman tayo para matuto kung paano natin gagamitin sa pinakamabisang paraan ang ating pananampalataya upang ito ay magresulta ng dakila sa ating buhay. Kaya kung maaari, ihanda mo na ngayon ang bote o baso ng tubig na mamaya ay papanalangin ni Pastor. At kung ikaw ay merong prayer request, gusto ko na ilagay mo dyan sa comment section at yan ay maipapanalangin din. Mas maganda kung nandyan din ang iyong Biblia dahil mamaya meron tayong mga verses na babasahin and you can highlight sa iyong Biblia at throughout the day ay i-meditate mo ang salita ng Diyos. Kung maaari po, i-like at i-share mo na rin itong ating programa dahil saan man na itong programa na ito na mapanood, yung tao na yon ay pwedeng maging blessed. So, gawin mo na through this program ay magligtas ng kaluluwa. At also, kung ikaw ay mayroong problema, kahirapan, dumaranas ka ng mga pagsubok sa iyong finances, at hindi mo alam ang gagawin, kailangan mo ng payo, you can check yung ating helpline at mayroong pastor na sasagot upang ikaw ay counsel, ipanalangin, upang ikaw ay gabayan, para ikaw ay makalabas sa problema na ito sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Huwag ka mahiya, narito kami para tulungan ka. Amen? And I also want to invite ang bawat isa sa inyo in a Monday, bank holiday. So you have a free day para ikaw ay magpunta sa pinakamalapit na simbahang universal sa lugar mo. Kung ikaw ay malapit sa ating main church, main cathedral, UCKG Help Center. Yan ay located sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. Sa tabi lamang yan ng National Bookstore. So, magpunta ka. And kung malayo ka man sa ating main cathedral, then you can check yung ating website, sa addresses, may kita mo yung address ng mga branches natin. At pwedeng may mas malapit sa iyo na branch. And you can go there today at ikaw ay magiging pinagpala. Yes, every Monday meron tayong Prosperity with God. Meron tayong malakas na seminar para ikaw ay mag-prosper kasama ang Panginoong Diyos. Pwede ka magsulat sa isang piraso ng papel ng iyong prayer request and you can bring sa church, and yung pastor ipapanalangin yung mga prayer request mo. Magpunta ka. Dahil ang Diyos ay naghanda ng dakilang pagpapala para sa iyo. Amen? So magbabalik tayo sa ating programa. Panoorin ninyo itong malakas na video na ito. Lagi akong lumalabas kasama yung mga kaibigan ko and nakikipag-date din sa iba't ibang lalaki. Ako si Jovi, isang breadwinner ng family, and masyado ako noong attached sa pamilya ko. Tinitingnan ko na, alam ko sa sarili ko na marami akong mga Diyos-Diyosan, katulad na lang sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, and marami pa. Ang buhay ko noon ay puno ng problema dahil maaga pa lang ako noon, bago pa lang ako nag-graduate, pumunta na ako ng Maynila para magtrabaho, para tulungan yung pamilya ko. So, masyado akong attached sa family ko hanggat na ginagawa ko yung mga bagay na muntik nang ikakapahamak ko. Kasi yung tito ko ay binibigyan ko na siya ng that time ng picture. Yung mga picture ko na mga hinihingi niya para lang ibenta or ipakita doon sa foreigner. Kasi parang gumawa sila ng that time ng setup para magpakasal yung foreigner para sa akin. Doon namulat yung mga mata ko para pasukin yung mga dating site. Nagsimula ako makikipag-date. Minsan, pinagsabay-sabay ko yung kadate ko
Even din that time, mayroon akong boyfriend. Mahilig din akong manamit ng maiiksi. Lumalabas ako, kasama ko yung mga kaibigan ko, gabi-gabi. Actually, lagi ko silang kasama and madaling araw na kami umuwi. Dahil sa nagtrabaho ako, marami akong natutunan sa mga katrabaho ko. Na-impluwensyahan akong manood ng mga pornography. Lahat ng mga bagay nito ay tinuri kong Diyos-Diyosan. Katulad ng pamilya ko, kaibigan, and lahat ng ito ay hindi nakatulong sa akin. So, ito yung problem ko kasi kapag mag-isa na ako, dun ko nakikita yung kalungkutan sa loob ko. And dumating yung time na napunta ako dito sa church. Pero kahit na nasa loob ako ng church, hindi ko sineseryoso. Kasi mayroon akong kaisipan na lahat ng bagay na pinagdadaan ko ay normal. Dahil dito, tumagal ako na sa church pero walang pagbabago yung nangyari sa akin. Hanggat dumating yung time na binangungot ako. So, yung bangungot na yun yung nagpagising sa akin na parang kailangan kong baguhin yung buhay ko. So, narinig ko yung campaign. So, ni-grab ko yung opportunity na yun. And then, sinabi ko sa sarili ko, ito yung campaign na gusto kong makita yung pagbabago sa sarili ko. Gumawa ko ng mga sakripisyo. Financially, nagbuo ako sa sahod ko, sa commission. Even yung pera na padala ng pinsan ko na para pang abroad. Sinabi ko din sa sarili ko na, Panginoon, marami akong Diyos-Diyosan na tiningnan sa buhay ko. Pero sa pagkakataon na to, gusto kong sirain yung mga Diyos-Diyosan na to para ikaw lang yung maging Diyos ko. So, dinilit ko na yung ibang account ko, hindi ko na siya inopen, i-close ko yung mga dating site para hanapin lang yung Diyos. Hinanap ko yung Diyos ng madaling araw. And nagsakripisyo din ako sa lahat ng social media. Kahit yung boyfriend ko na yun ay sobrang tinitingnan ko rin siyang mundo ko. Kasi hindi ko kayang mabuhay kapag wala yung boyfriend ko. Pero pinakita ko sa Diyos, sinacrifice ko. Sinabi ko sa Diyos, Panginoon, sige, gagawin ko. Yung sinira ko lahat ng Diyos-Diyosan sa buhay ko, dun ko natanggap yung banal na Espiritu Santo. And doon ko nakita yung pagbabago sa buhay ko. Nawala na ako ng ganang magsuot ng maiksing damit. Mayroon na akong self-control. And wala na rin akong gana na makikipag-date sa iba't ibang lalaki. Wala na rin yung galit na nasa loob ko. So, nagkaroon ako ng vision na galing sa Diyos na kung paano ako niligtas ng Diyos, ay kailangan ko din na iligtas yung iba na nangangailangan ng tulong. So, nagkaroon ako ng kagustuhan na gawin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Na-realize ko na sa lahat ng mga bagay na natanggap ko financially, materially, kasiyahan na nakikita ko sa mga mata ko, lahat ng yun ay hindi siya makumpara sa kasiyahan na nasa loob ko, which is ang matanggap ang Diyos. Nagbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program at gusto ko lang na i-announce sa inyo na this coming Sunday ay magkakaroon tayo ng Feast of the First Fruits. Ginagawa natin ito kada unang linggo ng bagong buwan. At next Sunday ay ang unang Sunday ng buwan ng December. Kaya gusto namin na ang bawat isa sa inyo ay magpunta sa pinakamalapit na simbahang universal at karangalan nyo ang Diyos ng inyong unang ikapu or first 10%. Ang inyong first fruits. At gagawin nyo yan para ipakita ang inyong katapatan at pagsunod ninyo sa Panginoong Diyos. Nakasulat sa Biblia ay ganito, lagi kong pinapanatili ang Panginoon sa aking harapan. Nangyayari na inilalagay mo ang Diyos sa harapan kapag inuuna mo siya
sa iyong buhay. Kapag inuuna mong sundin ang kanyang kautusan at isang pagpapakita na ikaw ay tapat sa Diyos ay ang pagbabalik mo ng unang 10% o unang ikapos sa Kanya. At kapag ang Diyos ay una sa iyong mga lakarin, ang Diyos ibibigay niyang tagumpay, ibibigay niya ang breakthrough, ang mga bukas na pintuan, ibibigay niya sa iyo ang multiplications, ibibigay niya ang mga sagot sa iyong buhay. So, gawin mo na maging tapat sa Panginoon Diyos at lagi siyang mauuna sa iyo. Huwag niyong gayahin kung ano yung hindi magandang halimbawa ng mga Israelita sa aklat ng Exodus. Sa chapter 32 verse 5. Ano nakasulat yan? Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, bukas magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon. You see, yung Diyos, pinagpala niya ang mga Israelita na ilabas sila sa Egypt. At pinabaunan pa sila ng mga kayamanan ng Ehipsyo. At ang dapat na ginawa ng mga Israelita nung sila ay dumating sa bundok ng Sinai, sila ay naghintay kay Moses sa kanyang hudyat at pagkatapos ay sila ay nagbigay ng kanilang pinaka-the best. Yung kanilang pinakaunang bunga, yung pinakaunang kita nila. Dapat ibinigay nila sa Diyos isang bagay na nagre-represent ng kanilang katapatan at pagkilala na ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay, ng provision. Sila dapat ay nagbigay ng kanilang mga unang bunga o kita sa Panginoong Diyos. First 10%, first tithes, para parangalan ng Diyos. Ba't anong ginawa nila? Gumawa sila ng isang gintong baka na nagmula sa kayamanan na ibinigay sa kanila ng Diyos. At ang pinarangalan nila hindi yung Diyos na nandoon sa langit, pero yung Diyos na inanyuan nila ng isang hayop na nilikhalang din naman ng Diyos na kumakain ng damo. So talagang binulag sila ni Satanas. At dahil doon, sila ay muntik na nalipol. Dahil doon, nagalit sa kanila ang Diyos. Dahil kahit na binless sila sa napakaraming paraan, sa bandang huli, hinilo nila ang Panginoon Diyos. Hindi mo yan dapat gawin. Tandaan mo, ikaw ay pinagpapala ng Diyos para sa bandang huli. Siya ay maparangalan at madakila ang kanyang pangalan sa iyong buhay. At gagawin mo ito this coming Sunday, magpupunta ka. Again, kung malapit ka sa ating main cathedral, main church, sa UCKG Health Center, UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao, magpunta ka. At ang main service ay alas 10 ng umaga. At ganun din naman sa ating mga branches. Magpunta ka para parangalan mo ang Panginoon Diyos. At kapag ginawa mo yan, ang Diyos ay laging magiging una sa iyong mga lakarin. Ibibigay niya ang tagumpay, ang mga pagpapala sa iyong buhay. Amen? So kaibigan, magbabalik tayo. Gusto ko na panoorin ninyo ngayon itong napakalakas na message. At mamaya maririnig nyo kung anong mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa inyo. No matter what the situation, I believe, no matter what the circumstances, I believe, I stand on your word, I stand on your promise.
I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. Even when my faith is weary, I believe, for I know that you will answer. I believe, I believe. I stand on your word. I stand on your promise. I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. To your will, to your way, I will trust and obey. To your will, to your way, I will trust and obey. I stand on your word. I stand on your promise. I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. I stand on your word. I stand on your promise. I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. Nagbabalik tayo para sa pinaka-importanteng parte ng programa na ito ay malaman ninyo kung ano ang message sa inyo ng Panginoong Diyos. And you know na tayo ay nasa campaign of Israel. At ano ba ang lagi nating sinasabi sa mga araw na ito? Nakasulat sa Biblia ay ganito. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kami na paalisin sa lugar na ito. So, itong campaign of Israel ay ginagamit natin para gisingin ang ating pananampalataya upang ibigay natin ang ating buong sarili sa Panginoong Diyos. Upang matanggap natin walang iba, kundi ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Walang iba, kundi ang Holy Spirit. Kaya ginagawa natin ang lahat para makapagbigay ng ating mga sacrifices na bubuo ng 100% ng ating buhay sa altar ng Diyos. At kapag ginawa natin yun, ay matatanggap natin ang bautismo ng banal na Espiritu. So, ginagawa natin yung mga spiritual sacrifices. Katulad ng pagtalikod natin sa mga kasalanan, kamalian at ating mga kasamaan. Gumagawa rin tayo ng physical sacrifices. Yung mga kaparaanan ng paghahanap natin para matanggap ang bautismo sa banal na Espiritu. At higit sa lahat ang ating financial sacrifice na kung saan ang Diyos ang nagsabi sa iyo kung ano ang sakripisyo na ibibigay mo sa Kanya. At nandito rin tayo sa espiritu ng 21 days of fast of Daniel. For 21 days, anong ginagawa natin? Tinutuon natin ang ating sarili, ang ating focus para matanggap ang Holy Spirit. Ito rin yung mga panahon na ginagamit natin more of our time para hanapin ang Diyos sa ating buhay, i-meditate ang kanyang salita,
mag-pray upang matanggap ang Holy Spirit. So ginagawa natin ang mga bagay para kalugdan ng Panginoong Diyos. Yes, you have your family, you have your work. Yes, kailangan mo na asikasuhin sila. But sa mga times na ikaw ay libre, yan ay hindi para kumonekta sa mga social media, entertainment, sa mga circular information, mga bagay ng sanlibutan. So, gagamitin mo yung time na yan para ituon mo ang iyong sarili para hanapin ang presensya ng Panginoong Diyos. Pero, gaano nga ba napaka-importante na matanggap sa natin ang banal na Espiritu? Basahin natin kung ano nakasulat diyan sa salita ng Diyos. Nakasulat, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. So kapag ang isang tao natural, itong taong ito ay isang tao na ang kanyang paniniwala ay sa mga bagay lang ng mundo na ito. Siya ay katulad ng mga tao sa mundo na ito. Siya yung tao na hindi kinalulugdan ng Panginoong Diyos. Yes, dahil nga sa meron siyang sinful nature at itong pagiging makasalanan ay pinaninindigan niya at gumagawa siya ng masama at kasalanan siya. So siya ay isang taong natural, namumuhay sa mga ginugusto ng kanyang ng laman, sunod-sunuran sa kagustuhan ng kanyang puso. So, sino man ang isang tao na natural o sa madaling salita, wala pa ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. So, itong taong ito ay wala na matatanggap mula sa Panginoong Diyos. Amen? Even yung taong ito, kahit na sinasabi niya na siya ay naniniwala sa Diyos, hindi niya pa talaga lubusan na nakilala ang Diyos sa kanyang buhay. Wala pa talaga siya na experience sa buhay na Panginoong Diyos. Pero bakit? Kasi ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong natural, sa mga taong namumuhay sa laman, sa mga kasalanan, namumuhay sa mga bagay na makamundo. Ang Diyos hindi nalulugod sa mga taong na hindi pinapahalagahan ang kanyang Espiritu Santo. So, itong mga taong ito ay hindi makakaunawa ng mga bagay patungkol sa Panginoong Diyos. Amen? Pero kapag ang isang tao tinanggap niya ang bautismo ng banal na Espiritu, so, maunawaan niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Even yung taong ito, mas magiging sensitive sa salita ng Diyos. There will be this time na nung tinanggap niya ang bautismo ng banal na Espiritu, ay tunay na na-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At itong kapangyarihan na ito ay nagbibigay sa kanya ng maraming bagay. Actually, mga supernatural na mga bagay sa kanyang buhay. Kaya sino man yung tao na tumatanggap ng bautismo ng Holy Spirit, hindi na siya isang natural na tao, but isang taong supernatural, isang tao na spiritual, isang tao na may kita sa kanya ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Kaya nga, kapag ang isang tao tunay niyang tinanggap ang bautismo ng banal na Espiritu, kitang-kita ang pagbabago sa kanya. May kita sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pamumuhay, may kita sa kanya yung paglayo niya sa kasamaan, pamumuhay niya ng matuwid, pagkakaroon niya ng takot sa Diyos, at pagiging isang taong blameless or walang maipipintas sa kanya. Pero bakit? Kasi dala-dala niya ang karakter ng Panginoong Diyos. Ang isang tao na tumanggap ng banal na Espiritu ay merong mas mataas na chance na magtagumpay siya sa buhay na ito. At kahit na sa mga aspeto ng buhay niya,
ay makikita yung total transformation sa kanya. So kapag ang isang tao, siya ay meron ng Holy Spirit, so mas nagiging sensitive siya sa boses ng Diyos. At dahil doon, araw-araw siya na tumatanggap ng gabay at nauunawaan niya ang gabay na ito at naipapamuhay niya kaagad ang gabay na ito na siya naman na nag-iingat sa kanyang buhay, nagpapalas sa kanyang buhay. Siya naman na gumagabay papunta sa isang buhay na merong kaligtasan. So, yung isang tao na tumanggap ng bautismo sa Holy Spirit, tatanggapin nila yung mind of Christ, yung kaisipan ng Kristo. So, itong taong ito ay makakaunawa sa mga sikretong bagay na meron ang Panginoong Diyos. Siya ay makakaunawa sa mga revelations ng Diyos. Mas madali para sa kanyang maintindihan ang mga spiritual na bagay. Mas madali niyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At itong taong ito na tinanggap ang Holy Spirit ay tatanggap din ng kaligtasan. Tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Amen? Magkakaroon siya ng supernatural na buhay. Ito nga yung pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng langit. So, talagang kailangan natin yung bautismo ng banal na Espiritu. Even, you see, si Nicodemus, tagapangasiwa ng isang sinagoga, tagapagturo ng salita ng Diyos, kinikilala na marami sa kanyang panahon, respetado dahil sa, dami ng kaalaman niya patungkol sa salita ng Diyos. Pero ipinaliwanag sa kanya ng Panginoong Jesus na kung hindi niya matatanggap ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, so hindi siya pwedeng maging anak ng Diyos. Amen? And you know what? Hindi pa maunawaan yun ni Nicodemus. Sabi niya nga, paano na magiging ang isang tao ay born of God o maipanganak muli? Ano yun? Papasok ulit siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Paano kung malaki na siya? So, you see, very natural yung pangunawa ni Nicodemus. Kapag tinitingnan niya ang mga bagay-bagay, tinitingnan niya ito in a physical way. But yung mga taong tumanggap ng bautismo sa banal na Espiritu, sila ay nagkakaroon na itong supernatural na understanding sa mga bagay na spiritual. Kaibigan, kung ikaw ay merong Holy Spirit, mas naunawaan mo kung ano ang kalooban ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Mas malapit ka sa Kanya. Yung relationship ninyong dalawa ay talagang dikit kayong dalawa. Amen? Imagine, lagi mong maririnig ang Kanyang boses, laging nandyan ang Kanyang kapangyarihan para tulungan ka na magtagumpay. Nandyan lagi yung Kanyang proteksyon. Nandyan siya. Saan ka man naroon, nandyan ang presensya ng Panginoong Diyos. So, pahalagahan natin na matanggap ang bautismo ng banal na Espiritu. Dahil kung wala yan sa iyong buhay, ang buhay mo ay mananatiling natural. Walang pagbabago, puno ng kahinaan. And ang malala pa ay puno ng pagdurusa. But kapag tinanggap mo ang bautismo ng banal na Espiritu, katulad ng napanood natin sa testimonies, ay talaga may kita ang kadakilan, kalwalhatian ng Panginoong Diyos. So kaibigan, gawin mo ang lahat, para matanggap mo ang bautismo ng banal na Espiritu. Amen? And I believe na unawaan ninyo itong message ngayong tanghali na ito. Kaya gusto ko na kunin mo ngayon ang bote ng tubig, itaas mo, at gawin natin itong prayer of agreement na ito. Magandang araw po sa inyong lahat and pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. So ngayon po, pakihanda yung baso ng tubig ninyo. Kasi ngayon, gagawa po tayong pray para sa inyo. Pikit lang yung mga mata ninyo. Panginoong Diyos, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami ay lumalapit sa inyo.
Maraming mga tao na ay nakikinig yung panalangin nito. Siguro sa kanyang kalooban, Panginoong Diyos, meron yung kalukutan, depresyon, na sa kanyang isip, maraming masasamang kaisipan. Pero ngayon, aking Ama, tulungan mo yung tao nito. Alisin mo lahat ng manggagawain ng masama na humahad lang iyong tao po yon, matanggap yung Espiritu Santo. O aking Diyos, sa oras ito, I ask you, Lord, that you come upon those, my Lord, who watching this pray right now, and they are, Holy Spirit, thirsting of your presence. Nauhaw sila sa presensya mo. Halina na yung Espiritu ng Diyos. And puspusin mo sila ng Espiritu mo, ng Espiritu Santo. Yung mga tao ay sumasali sa campaign nito, the campaign of Israel, to receive ang malaking pagpapala, which is yung Espiritu Santo. Halina na yung aking Ama, and give to them ang presensya mo. The way you are, my friends, tanggapin mo yung Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. Receive freedom, healing. The same time, Lord, I ask you to visit those who are in the hospital, those who are in the prison, those who are abroad, those who are afar, my Lord, from us. Give them, my Lord, strength, salvation, higit sa lahat, Panginoon, ang presensya mo. Lord Jesus, we consecrated the water na hinahawakan nila sa pangalan ni Jesus. Na yun po, inumin nyo yung tubig ninyo in faith. And be blessed sa pangalan ng Ama, Anak, and Espiritu Santo. Kung sumasaayon ka, sabihin nyo, Amen. Amen? Kaibigan, tayo nasa campaign of Israel. Yung nakita nyo sa testimony, nakita nyo po sa program po yon, yung mensahen. So kung gusto nyo matanggap yung Espiritu Santo, so pumunta ka sa any UCKG Help Center, Simbahang Universal, malapit sa iyo. Yung simbahan namin dito po sa Muntinlupa, sa National Highway, number 678, third floor, sa taas ng Mercury Drug, yung barangay Poblasyon, Muntinlupa Bayan. Kung kayo ay taga, Alabang, taga Tagaytay, Cavite, okay, Santa Rosa, Laguna, Cabuyao, o may kakilala ay nakatira malapit dito sa Muntinlupa, maaari mo sila kontakin, invite mo sila, ang simbahan po namin ay bukas araw-araw para tulungan ka. Mamaya, makakaroon po tayo ng service alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi, and Sunday po, merong service alas 7, alas 10, alas 3, o 6 p.m. Okay? Pagpalain kayo ng Diyos. Bye-bye.